Nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Ginoong Kiko Aquino D, ang co-convener ho ng ating ito koalisyon at makapanim natin siya ngayon para ho dito sa gagawing rally dito ho sa ilang lugar sa Metro Manila ng ilan sa kanyang mga grupo at ilan pang mga grupo na kumukontra nga dito ho sa issue na mga flood control anomaly at talamak na korupsyon dito ho sa ating bansa. Magandang umaga po Ginoong Kiko, si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Welcome to the program. Magandang umaga, Bombo Victor. Magandang umaga, Bombo Joy. Tsaka magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon. Unang-una po, Ginong Kiko, no, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam na ito. Update lang po sana sa magiging aktibidad ng inyong grupo na sa gaganaping rally ngayong araw dito ho sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Go ahead po. Well, siguro, linawin ko lang po 'no, so hindi actually grupo ko po yung nag-organize ng rally ngayon. Inimbitahan lang po ako ng ilang organizers na, kamakailan ko lang din po nakilala pero sa susuri ko po ay talagang organic po silang interesadong makilahok sa lahat ng mga pagkilos laban sa katiwalian. So, pinaunlakan po natin yung imbitasyon nila na magsilita sa rally mamaya. So, ang grupong ito ay yung Kalayaan Kontra Korapsyon. Meron pong pagkilos dito sa People Power Monument, mamayang mga 9:00, 10:00, tapos may magga-gather lang po sa EDSA Shrine mamayang 8:30 para magmarcha patungong People Power Monument. So, yun po yung grupo na kasama po natin. Kahapon ho sa isinagawang rally din dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, ilan po yung lumahok at ilan din po yung inaasahang lalahok para ho sa kilos protesta ngayong araw? Again, linawin ko lang po, Bombo Victor 'no. So yung inorganisa ng grupo ko po, yung Tindig Pilipinas po, ay yung rally noong September 11 po sa EDSA Shrine 'no. Yung mga rally na naganap kahapon, bagamat alam ko iba-ibang grupo yung nag-organize po nito, eh. May ilang mga talagang organic lang din na tumututol sa korapsiyon. Pero balita ko rin po may mga grupo na sumusuporta kay President Duterte. Ang panawagan ay maging presidente na si VP Sara. Yan po ay hindi po natin kasama, hindi yun po yung call ng grupo namin dahil ang gusto lang talaga namin ay kalinawan tungkol sa lahat ng mga anomalya na may kinalaman sa flood control project, sa infrastruktura po dito sa Pilipinas. So, yun po, kahapon wala po akong involvement sa mga rallies noon. May mga grupo ho, Ginoong Kiko, na nagsusulong. Matanong ko lamang po kung ano yung magiging komento mo dito, no? May nagsasabi dahil nga dito sa issue ng korupsyon sa mga flood control projects, may nagsusulong na i-shut down yung Congress at magkaroon ng reforma. Ano yung comment mo dito, Ginoong Kiko? Well, siguro at least sa short term po hindi po ako sang-ayon diyan, Bombo Victor 'no, kasi ang matagal ng panawagan ng civil society yung pagkakaroon nga ng independent commission para imbestigahan yung mga anomalya dito sa flood control projects dahil nga sangkot yung dalawang houses of Congress dito sa korapsyon 'no. Pero sa pagsusuri po ng mga eksperto na pinakikinggan ko po, kailangan din kasi ng independent commission yung magkaroon ng power mula sa Kongreso para masubpinan nila ng maayos yung mga informants po tungkol sa mga issue na ito. So, hindi pa tapos yung papel ng Kongreso 'no, bagamat para sa akin okey lang naman kung itutuloy yung mga hearings. Ang pinakamahalaga ay ipasa yung batas na nagbibigay ng maayos na subpoena and contempt powers dito sa independent commission natin na Congress lang ang makakagawa nun. So, may papel pa rin po yung Kongreso natin. Sa Senado, Ginoong Kiko, nagkaroon na ho ng pagpapalit ng liderato. Sa inyo pong palagay, pabor po ba kayo na magpalit na rin ng liderato dito ho sa mababang kapulungan ng Kongreso? Depende po talaga kung sino yung uupo diyan 'no. So, bagamat I think talagang hindi matatanggi na may sapit dito si Speaker Martin Romualdez sa lahat ng mga issue ng katiwalian. Depende rin kung sino po yung papalit 'no. Kung ang papalit ay tipong isang Gloria Macapagal Arroyo na talagang meron ding matagal na track record dito sa mga iskandalo at katiwalian, I don't think improvement po 'yan 'no. So yun po, hindi ko rin po masasabi kung ano, kung mag-isang si Speaker Martin Romualdez lang ang susuriin, tingin ko dapat siya matanggal. Pero
baka mas malala pa yung kapalit na yun din yung naranasan po natin nung EDSA 2 'no. I think deserve naman ng accountability si President Estrada noon, pero mas malala yung kapalit na si Gloria Arroyo after. So, ako'y, nag-iingat na po ako dun sa panawagan na magpalit na hindi malinaw kung ano yung track record ng kapalit. May katanungan din po ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Ginoong Kiko, marami po ang nagsasabi na baka matulad ng Pilipinas sa mga nangyayari sa Nepal at Indonesia. Ano po yung magsasabi niyo dito? Well, ako po, proud ako, Bombo Joy, na ano, lahat ng mga, pagkilos na nakita natin for the last few days, last few weeks po, ay mapayapa talaga 'no. Yung pinaka sigurong galit na ginawa ng mga protesters ay yung paghahagis ng putik sa sa poste, sa gate ng mga diskaya. Sa akin, pasok pa rin naman ito. Talagang malala yung yung, katiwalian na naranasan natin dito sa flood control. So kung may konting gano'ng, pagpapahayag ng galit, tingin ko pasok pa rin ito sa loob ng proportionality, sa loob ng peaceful protest po 'no. And yun, napaka-proud ako na mula sa lahat ng mga bloke ng ating politika, whether yung bloke ko po na yung parang yung sa liberal tsaka social democrat side, mula sa bloke ng mga, NATDEM, mula sa pati sa side ng mga Duterte, mapayapa yung paraan na ginagamit nila na maghayag ng kanilang saloobin 'no. So, ako sana tuloy-tuloy po 'yan at saka, I think maganda po ito kasi noong 1986 yung Pilipinas yung naging halimbawa para sa buong mundo kung paano makakamit ng pagbabago sa mapayapang paraan 'no. So, yun po siguro yung, halimbawa na hinahanap ulit ng buong mundo sa atin. Paano natin makakamit yung ninanais natin na kalayaan mula sa korapsyon na paano natin tatapusin yung kwento ng, korapsyon dito sa Pilipinas, pero paano natin 'yan gagawin ng mapayapa na sa pamamagitan o sa pamamaraan na talagang distinctly Filipino, na yung peaceful protest nga po. So, yun po, hopefully, bagamat malaki rin po yung respeto sa mga tumitindig sa Indonesia, sa tumitindig sa Nepal, ang hope ko po at ang expectation ko rin naman po ay hindi madadala sa gano'ng karahasan yung mga pagkilos dito sa Pilipinas. Ginoong Kiko, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa lahat ho ng mga tagapakinig at manonood ng Bombo Radyo. Salamat din po, Bombo Victor, maraming salamat, Bombo Jai, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig po ngayon. Mga kabombo at taga-Nation, nakapalim natin walang iba si Ginoong Kiko Aquino D, ang co-convener ho ng atin ito koalisyon.